Di ba't minsan na tayo nakilala bilang isa sa pinakamahusay bumasa at sumulat sa buong mundo? Pero bakit ngayon tila parang nahuhuli na tayo? 5 milyong Pilipino raw ang no read, no write. Ang matatalas na isipan noon. Pumupuro na nga ba ngayon? Sabi nila, maraming illiterate dito kasi noong una daw, noong panahon ng 1970 to 1980, medyo magulo daw itong barangay na to. Mayroong school, pero sinunog daw ng mga anti-government people. Kaya natigil yung pag-aaral ng mga tao dito. Di. So isa lang siya, di ba? Kung ato sa isong pay, sumayin mo na, di. Isa lang man, so? Di. 1993, nagkaroon ng Balik Barangay program, yung mga tao dito, pinabalik sila dito. Makawat ka sulat? Sige gabi, awatan daw. Grade 4 lang ang meron dito sa Matampa. Kaya kalimitan ng mga parents, grade 4 yung pinakamataas. Grade 1, grade 2, yun lang natapos nila. Tapos sa level na yun, hirap talagang bumasa at sumulat. Kasi wala naman silang katahimikan dito noon. Sila everybody? Okay, so letter K. Okay, so kasi nakabalon sa sound sa K. Okay, so isulat nato sa hangin ang letrang K. Sa klaseng ito, bakas ang pananabik ng mga estudyante na matutong sumulat at bumasa. Kaki. Again. Pero sa halip na mga anak ang nag-aaral, mga magulang ang nasa silid-aralan. Akong bation, ang akong gibati, gusto yun ako nga makahibalog yun ko sa pagbasa o pagkakuan sa Tagalog ba. Kaingunda na ako pananglitan, ando na yung mag-Tagalog, istorya ko, di ba ko maka-istorya, di ba ko makasabot. Walang gipaning kamutan yun ako, nalipay ko nga, na-eskwelahan namo. Ako yung ipa? Tutoy, so dili na ito palitan atong gata sa kuansa. 78 taong gulang na sige ng estrella. Pero tulad ng ilan niyang mga kaklase, tila nangangapa pa siya sa dilim kung paano magsulat o magbasa. Sabi nila, ma'am, pag wala tayong pasok, nalilimutan namin yung leksyon natin noong unang linggo. Ano ba yung nalilimutan nyo na letra na? So, letter D. So, ibigay ko naman ang sounds ng D. So, ipakita ko ang malaking D, ang maliit na D, yung nanay na D, anak na D. So, ganun. Sa buong Pilipinas, ang Barangay Matampa sa bayan ng Salay, Misamis Oriental ang may pinakasalat sa karunungan magbasa o magsulat. Kung titipunin ang 14 na residente rito, siguradong isa raw sa kanila ang hindi marunong bumasa o sumulat. Kaya namang kung tawagin daw ang lugar, Barangay No Read, No Write. Base doon sa ginawang survey o mapping, no, nakita talaga doon na merong mga illiterates pa na maaaring masasabi natin, alam mo, yun ay nasa far-flung area, barangay, no, na halos hindi na maabot ng sasakyan. At ang pangamba ng mga magulang ngayon, magkatotoo para sa kanila ang kasabihang kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Sa mga isinagawang pag-aaral, sa bawat 100 estudyante na nasa grade 1, 76 lang ang makakatungtong ng grade 4. Ang 76 magiging 67 pagdating sa grade 6. Tapos 2 sa kanila, titigil pa sa pag-aaral. Kaya 65 na lang ang makakatanggap ng diploma sa elementarya. Sa bawat 100 estudyante, 58 lang ang makakatungtong ng high school. 42 lang sa kanila ang makakakuha ng high school diploma. Noong dekada 50, ganito ang dropout rate sa mga karatig bansa natin sa Asia. Marami sa kanila nalutas na ang problema, samantalang tayo parang walang ipinagkaiba. Sa mababang paaralan ng Matampa, maliit ang bilang ng mga batang nag-aaral taon-taon. Everybody stand! Sa katunayan,
120 lang ang mga estudyante sa buong eskwelahan simula nang magbukas ang klase. Pero ang mas nakakabahala, unti-unti nang nalalagas ang bilang ng mga estudyante sa eskwela bago pa man sila makapagtapos ng elementarya. Sa tingin ko, talaga gusto nilang makatapos yung mga anak nila, makatungtong kahit sa high school man lang. Pero hindi nga natin maiiwasan yung kahirapan nila. Yung mga anak nila, kapag pwede na magtrabaho, pinasasama nila sa bukid. Usually, yung mga lalaki pumupunta sa bukid tapos 5 araw sila doon. Simula nung pasukan, 5 beses nang lumiban sa kanyang mga klase si Ronnie. At sa araw na ito, abala siya sa pagbubungkal ng lupa sa halip na mag-aral sa eskwela. Alang ako manjambang, di busa grade 3 ako kayo manjambang. 13 taong gulang na si Ronnie, kaya dapat sana'y tapos na siya ng elementarya. Pero dahil sa madalas na pagliban sa paaralan, nasa ika-3 baitang pa rin siya ng pag-aaral. At ang kanyang mga magulang, kapwa hindi rin nakatapos ng elementarya. Ano po yung sinusulat niyo? Ako ngalan o ako apelido, Rene Prentice. Ano ba yung pwede niyo pong sulat dyan? Hibal anak ko unsa ko bulan na nataw, unsa sa ko tuiga. Pero wala, dili na ko makaya pagsulat. Kahit ilang ulit na siyang huminto at nagpabalik-balik sa eskwela, hindi pa rin daw nauunawaan ni Ronnie ang mga diskusyon sa klase. Namin to Lalong-lalo na kung ang leksyon nila ay nakasulat o sinasabi sa wikang Ingles. English man niya, English. Gusto man daw tumulong ng kanyang mga magulang, pero maging sila hindi alam kung paano siya tuturuan. Animoy isang lubid daw ang kamangmangan dahil ang sino mang nagagapos nito nahihirapan. Pag po kayo bumili ng gamot, paano po ginagawa ninyo? Pagpalit na ako sa tabletas, mayundahin ko nga, ma'am, magpalit ko ng tabletas, ma'am. Panalitan, sakit sa kanang hilanat, pasulat na ako dito nga hilanat. Pag-abot, kini nga tabletas, sakit sa tiyan, matambalan mo, sa dito ilang isulat. Pag isulti sa akong napalitan nga, muna siya nga sakit, pagkatapos, matimalaan ko na rin siya unsang kolor. Pero kapag walang trabaho sa bukid, binabagtas ni Ronnie ng halos 1 oras ang daan papuntang eskwela kasama ang nakababata niyang kapatid. Then after that, what did I say? Pagkahuman ninyong ingon niya ang rudo. Sit down. Dahil sa madalas na pagliban ng mga estudyanteng tulad ni Ronnie, tila wala raw tuloy silang natututunan. You will understand. Oh, yung grade 4, parang grade 2. Parang napakabagal ng ano nila. Kasi nga yung lessons hindi nila nakukuha sa 2 sessions or dapat i-ano mo yan, ibalik-balik mo yan. So halimbawa, sa araw na ito, ang leksyon ko is about consonant blend or cluster. So bukas, ibabalik ko naman yan. Dahil pag tinatanong ko sila about sa past lessons, hindi pa nila nakuha yun. sa pila. Sino ang tauhan sa unang talata? Dapat sa edad niyang yan, sa grade niyang yan, dapat tuloy-tuloy niya na ang pagbasa niya. Tapos
magaling na siya. Mahalagang yugto sa edukasyon ng mga bata ang una hanggang ika-4 na baitang sa elementarya. Kung dito pa lang hihinto na sila sa pag-aaral, malaking problema raw ang kakaharapin nila hanggang sa pagtanda. Tulad ng nakatatandang kapatid ni Ronnie na tumigil sa pag-aaral nung siya ay grade 4 na. Yung grade 1 to 3, diba yan yung sinasabi nilang learning to learn Diba? Yan yung tinuturuan mong pagbasa, pagbilang, pag-iisip, pagsulat. Tinuturuan mo kung paano magtanong, paano gumawa ng talata. Diyan mo ginagawa lahat yan. Pagdating ng grade 3, 4 pataas, yan na yung ginagamit mo yung mga kakayanan na to para matuto ng mga bago. Pag tinatanong ko siya, Ronnie, sa susunod na taon, makapag-aral ka pa kaya? So sabi niya, ewan ko ma'am, hindi pa siya makapag-desisyon tulad ng ibang bata na tuloy-tuloy, di ba? Dahil hindi naman niya alam kung papaaralin siya. Kahit alam ng kanilang magulang na hirap pa rin ang anak na magsulat at magbasa, sa susunod na pasukan, patitigilin na raw nila si Ronnie sa pag-aaral. Tungod gid sa kawadon, wala gibalon. Ako lang problema kay dili ko makapa-eskwela sa mga bata tungod sa akong kapobre. Ay, uwi na sana siya. Bakit? Anong uli mo ka? Oo, hindi ba? Ay, uwi na daw sila kasi wala siya baon. Jane! Wala, may balon din ay? Wala. Pag walang kain, factor talaga yan na hindi sila masyadong nakikinig. Dahil makikita mo, parang matamlay, parang wala sa sarili. Tapos tinatanong ko, ano ba, bakit hindi kayo sumasagot? Bakit hindi ka sumasagot? Sabihin niya, gutom naman, ma'am, uwi na tayo. Ako kung may akong kaano, pagasagig ko. Pero kung wala, ati sa kong pagasot. Akong pagsuot, sakto akong pagsuot. Pero kung wala akong kaano, hindi ko eskwela kay, hindi man ko makaon. Pero hindi akong kanon. Ang malnutrisyon, hadlang din sa edukasyon. At ang malalayong eskwelahan sa mga probinsya, gutom sa tugon ng gobyerno. Yung sa eskwelahan sana, merong feeding program. Para papasok sila, matututo, pero papasok din sila dahil alam nila na merong panlaman ng tiyan nila. Sabi ko, pero saan naman tayo kukuha ng budget na para dito? So, sabi ko ang ginagawa nating programa ngayon, Mike, ay talagang lahat ng ating mga eskwelahan, we're asking them to start a vegetable garden. Sa loob ng eskwelahan, meron tayong production ng mga magagamit na supplemental feeding. Ay para sa kapayapa. Mababasa sa mukha ni Ronnie ang kagustuhan niyang maiangat ang antas ng kanilang buhay. Pero habang mailap ang edukasyong mag-aahon sa kanila sa hirap, tila sa tubig lang muna niya maisusulat ang kanyang mga pangarap. Makaabot ni ko pero gusto na dako akong grado ko pero huwag dyan pagkaang di may pagkakuan. Makaundang di kong ipaundang. Si Jake naman, pangarap niya maging seaman. Tapos si Ruby naman, sabi niya, ma, gusto ko mag-nurse.